Nabanggit ko nung isang linggo na isa sa sinasabing pinakamalalang sakit na meron tayo sa ating bansa ngayon, iyon ay ang sakit ng korupsyon. At marahil yan ang katotohanan kung bakit meron tayong impeachment proceedings para sa ating pangalawang Pangulo, bagaman hindi natin siya hinuhusgahan kaagad-agad dahil hindi pa mala nag-uumpisa ang trial na ito, pero yan ay nagpapakita kung gaano ang sakit na ito na umiiral sa ating bansa. At marahil hindi lamang ito ngayon, marahil kahit sa mga nakalipas na panahon, ito'y umiiral na. At bagaman nga marahil imposible na magkaroon ito ng kagamutan, yun ay dahil sa pagiging makasalanan ng tao. Ang nais at panalangin natin, marahil tayo bilang mga mananampalataya, lalong higit bilang isang iglesia, ay magkaroon ito ng kagamutan. Pero marahil ang isang sakit nga na higit nating pakanaisin na magkaroon ng kagamutan, iyon ay ang sakit ng kasalanan. Sapagkat hindi ito isang uri ng sakit na pwede nating bigyan ng lunas sa ating mga sarili lamang, kundi ito ay nasa kamay lamang ng isang mahabagin at makapangyarihang Diyos. At iyon ay sa katauhan ni Jesucristo. Ito ay nagpapakita o nagbibigay sa atin ng hint kung gaano kahalaga o kung gaano kakailangan ng tao si Jesucristo. At minsan pa ito yung ating matutunghayan sa ating teksto ngayon bilang pagtatapos ng ating serye. Kaya sa huling pagkakataon sa ating seryeng ito, iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos. Tayo ay nasa ika-2 kabanata na. Tutunghayan natin ang mula talatang 1 hanggang 12. Ebanghelyo ni Marcos 2, mula talatang 1 hanggang 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang siya ay magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya ay nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat na mangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito. Sa ating nakalipas na 2 mensahe, nakita natin na si Jesus ay umalis ng Capernaum. Yon ay upang makapangaral daw siya sa mga karatig bayan ng Galilea. Ang dahilan nito ay sapagat ito ang pangunahin ng kanyang ministeryo. At matapos ang kanyang ministeryo diyan, nakita natin na nilinis niya ang isang ketongin. Yun ang ating nakaraang mensahe, talatang 40 hanggang 45. At matapos yan,
sinabi sa ating teksto na nagbalik daw siya sa Capernaum. At kaya nang inaasahan dahil sa mga nakalipas, gumawa siya ng maraming mga himala dyan, ay dinumog siya ng maraming tao. Iyon ay upang mapagaling sila. At isa na doon ay ang lalaking lumpo na sentro or main character ng ating tekstong ito. At dito makikita natin ang encounter o conflict ni Jesus sa mga religious leader ng bansang Israel, partikular sa mga eskriba. Katunayan, ito yung kauna-unahang encounter or conflict ni Jesus sa mga religious leader na ito. Alam nyo, gaya ng i-announce, simula sa susunod na linggo, ay magpapatuloy tayo ng pagmiministeryo ng salita at yan ang ating bagong serye, si Jesus sa mga eskriba at Pariseyo. Pero ito yung kauna-unahan na hagip, yung ating serye, ito yung pinakaunang encounter or conflict ni Jesus sa mga religious leader na ito. Ang tanong, bakit nagkaroon ng encounter? Bakit nagkaroon ng conflict ang ating Panginoong Jesus sa mga religious leader na ito ng bansang Israel na kung saan ay tinaguri ang mga doctor or experts of the law? Yun ay dahil sinabi ni Jesus sa lalaking lumpo na ang kanyang mga kasalanan ay pinatatawad na. Ay magkakaroon talaga ng conflict ang ating Panginoong Jesus sa mga religious leader na ito sapagkat para sa kanila, yun ay pamumusong o kalapastanganan sa Diyos. It is a blasphemy against God. Para sa kanila, walang ibang pwedeng magpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang. Kaya talagang napakabigat para sa kanila na marinig kay Jesus na siya ay magpatawad ng kasalanan. Ngunit ipinakita dito na siya ay may kapangyarihan. Siya ay may kakayanan na magpatawad ng kasalanan. Yun ay bilang anak ng tao. Larawan ng pagiging Diyos, larawan ng pagiging Diyos mismo ni Jesus. Kaya walang problema na siya ay magpatawad ng kasalanan. Hindi yun pamumusong o kalapastanganan sa Diyos. At ito marahil ang kapansin-pansin sa ating tekstong ito. Kaya ito yung aking mensahe. Si Jesus bilang anak ng tao ay may kakayanan na magpatawad ng kasalanan. Si Jesus bilang anak ng tao ay may kakayanan o kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Nabanggit ko na ito yung parang kapansin-pansin sa ating buong binasa, ang ginawang pagpapatawad na ito ni Jesus. Alam nyo, ang dahilan kung bakit dinala ng 4 na lalaki ang lumpong ito kay Jesus, iyon ay walang ibang dahilan kundi para mapagaling siya. Marahil wala namang kaisipan ang 4 na lalaki o maging ang mismong paralitikong ito na ganito ang sasabihin sa kanya ng Panginoon, "Anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo." Marahil ang kaisipan lamang talaga ng 4 na lalaking ito, marahil kanilang mga kamag-anak or friends, ay para mapagaling siya sa kanyang karamdaman. Yan ang dahilan kung bakit sa kabila na parang walang puwang, parang walang pagkakataon na mapagaling ang lumpong ito, ay gumawa sila ng paraan. Ano yung paraan? Gaya ng nakita natin na inihugos nila ang paralitong ito sa bubungan, sa bahay doon sa mismo kinaroroonan ni Jesus, sa tapat ng kinaroroonan ni Jesus. Parang desperado na ang mga kamag-anak marahil, mga kaibigan, at marahil kahit ang paralitikong ito. Ngunit sa halip na pagpapagaling, pagpapatawad ang ipinagkaloob ni Jesus sa lalaking ito. Pero ang hindi natin pwedeng kaligtaan sa tagpong ito ay ang pagpapagaling pa rin kalaunan sa lumpong ito. May pagpapatawad, subalit may pagpapagaling pa rin. Kaya dito may 2 bagay na makikita tayo. Una, pangangailangan ng pagpapatawad kaysa kagalingan. Pangangailangan ng pagpapatawad kaysa kagalingan. Subalit pangalawang bagay, pagpapala ng kagalingan matapos mapatawad. Pagpapala ng kagalingan matapos mapatawad. So yung unang bagay na mahalagang makita natin dito ay
yung pangangailangan ng pagpapatawad kaysa kagalingan. Kung mapapansin nyo, ay talagang medyo nakakagulat itong sinabi ng Panginoon sa lalaking lumpong ito patungkol sa pagpapatawad sa kanya. Katunayan, ang binanggit ay pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi dahil sa wala siyang kakayanan o kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan, kundi ang marahil ang nakakapagtaka ay kung bakit ito ang sinabi sa kanya. Dito ay malinaw na ipinapakita na ang lumpong ito ay isa ding makasalanan. Totoo na siya ay lumpo. Ngunit totoo rin na siya ay makasalanan. At ito yung higit na nakitang pangangailangan ni Jesus sa kanyang buhay. Totoo na kailangan ng lalaking ito ang kagalingan, ngunit hindi ito ang pangunahin sa kanyang buhay. Alam nyo, ipinapakita dito na talagang napaka-miserable ng kalalagayan ng lalaking ito. Sapagkat posible na hindi man lamang nakakagalaw, hindi man lamang nakakapagsalita ang lumpong ito, lalaking ito. He was totally paralyzed. Kaya gayon na lamang yung pagnanais o determinasyon ng kanyang marahil mga kamag-anak o mga kaibigan na mapagaling siya. Kahabag-habag ang kalalagayan ng lumpong ito. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin itong higit na nakitang pangangailangan ni Jesus sa kanyang buhay. So ano yung simpleng marahil leksyon na pwede nating matutunan dito? Ang higit na problema ng tao sa kanyang buhay ay ang kanyang pagiging makasalanan. Hindi ang pagkakaroon ng karamdaman. Totoo na mabigat na suliranin ang magkaroon ng karamdaman, ngunit hindi pa rin yan ang higit na problema ng tao sa kanyang buhay. Ang higit na problema ng tao sa kanyang buhay ay ang kanyang katatayuan sa harap ng Diyos. At iyon ay ang kanyang pagiging makasalanan. At ito yung higit na nakita ng Panginoon sa lumpong ito. Pinapakita dito na hindi kalooban ng Diyos na maayos tayo physically, walang karamdaman, ngunit nananatili sa kasalanan. Hindi natin sinasabi dito na hindi concern o hindi kalooban ng Panginoon na maging maayos tayo physically, ngunit hindi pa rin yan ang pangunahin sa buhay ng tao. Mahalagang maintindihan natin na ang pinaka-concern pa rin ng Panginoon ay ang ating mga kaluluwa. Kaya yan ang mali sa mga taong ang higit na binibigyan ng pansin ay ang kanilang katawan marahil. Ang kanilang marahil pisikal o yung mga panlabas na pangangailangan ng tao. Kung paano mapapagaling, kung paano magiging malusog, at kung ano-ano pang mga bagay. Wala naman sigurong masama dyan, pero isipin natin ito mga kapatid. Aanhin natin yung maayos na kalusugan kung nananatili tayo sa kasalanan. Kung hindi mo nararanasan ang pagpapatawad ng Diyos. At ito yung ipinaranas ng Panginoong Hesus sa lumpong ito. Mas nakita ng Panginoon ang kamiserablihan ng kanyang pagiging makasalanan kaysa kawalan ng kakayanan na makalakad o makapagsalita. At itong hindi naintindihan ng maraming tao. Akala nila kung wala silang karamdaman, okay na sila. Healthy ako, okay na ako. Marahil iniisip nila na kung okay ang katatayuan nila sa mundong ito, marahil siguro walang gaanong suliranin, marahil maraming salapi. Marahil isipin nila, okay na ako. Pero nagkakamali sila, hindi totoo yun. At ito nga rin ang mali sa ibang mga pangangaral sa pulpito. Masyadong natuon ang kanilang pansin sa napaka-panlabas o pansamantalang pangangailangan ng tao. Dahilan kung bakit may prosperity gospel. Dahilan kung bakit may health and wealth gospel.
Alam niyo, ako ay naniniwala kung gaano kahalaga ang kalusugan. Marahil halos lahat tayo nakaranas na ng karamdaman ng sakit. Marahil halos igupo tayo ng karamdaman at doon nakikita natin, napakahalaga pala ng kalusugan. Kung minsan, kung hindi pa nga natin naranasan na tayo ay magkasakit, parang binabaliwala natin ang ating kalusugan, pero minsan maranasan mo ang karamdaman, doon mo nakita na ang halaga pala ng maayos na kalusugan at marahil doon ay mas naging maingat ka sa iyong katawan, marahil mas may ginagawa ka para hindi ka mas maging sakitin. Walang masama doon. Dapat maging believer tayo sa ating kalusugan. Naniniwala din ako na kailangan natin ng salapi. Walang masama doon. Ito man ay pagpapala ng Diyos, pero wag mo lamang tingnan dyan ang buhay. Wag mo lamang tingnan dyan na ang pinakamalalang suliranin ng tao ay ang kanyang kalusugan, ang kanyang kawalan ng pera. Hindi. Ang pinakamalalang suliranin ng tao ay ang kanyang pagiging makasalanan, ang kanyang katatayuan sa harap ng Diyos. Nabanggit ko nung isang linggo na dahil ang tao ay makasalanan, siya ay nahaharap sa puot o hatol ng Diyos. At kung ang tao ay nahaharap sa puot o hatol ng Diyos, hindi ba iyon ang higit niyang problema? Hindi ba yun ang higit na problema ng tao? Sa Juan 3:36, dahil sa hindi pa nagsampalataya sa ilaw, ay yung puot ng Diyos ay nasa kanya na. At ito ang gusto kong maunawaan ng mga kasama namin ngayon, minsan pa, sa inyo na aming mga mahal sa buhay, sa inyo na aming mga kaibigan. Huwag niyong tignan na ang pinakabibigat niyong suliranin sa inyong buhay ang inyong katawan. Marahil sakitin ka. Marahil medyo hikahos ka. Pero huwag mo dyan tingnan ang pinakamabigat mong suliranin sa iyong buhay. Ang pinakamabigat mong suliranin ay ang katatayuan mo sa harap ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mo si Jesucristo. Si Jesucristo ang sagot sa puot ng Diyos. Kaya sana ay makita niyo ang pangangailangan niyo kay Jesucristo. At iyon ay ang mapatawad sa inyong kasalanan. Hindi ang mapagaling sa karamdaman. Sa panahon ng kalamidad, gaya ng bagyo, napakahalaga ng pagkain. Napakahalaga ng gamot. Pero ako'y naniniwala na kahit sa panahon ng kalamidad, kahit sa panahon ng pangangailangan, kahit sa panahon ng marahil kailangan mo ng pagkain, kahit sa panahon na kailangan mo ng gamot, gusto kong sabihin sa inyo na ang higit pa rin kailangan ng tao ay ang mapatawad siya sa kanyang kasalanan. Marahil kung titingnan mo yung mga tao na nasa mahirap na kalalagayan, marahil bibigyan mo lang sila ng pagkain, okay na, walang masama doon. Pero ang mali yung hindi mo makita na yung tao sa kanyang kalalagayan ay isang makasalanan na nahaharap sa puot ng Diyos. At kung minsan hindi ito naiintindihan ng mga tao, ang aking hamon ay pakahangarin mo na maranasan ang pagpapala ng pagpapatawad kaysa pagpapala ng kagalingan. Mamaya makakita natin na pinagaling din ang lumpong ito. Pero isipin nyo, kung pinagaling lang ni Jesus ang lumpong ito, anong mangyayari sa kanya? Mananatili siya sa kasalanan. Paano kung pinagaling lang ni Jesus ang lumpong ito? Mananatili siya sa puot ng Diyos. At yun bang higit na mabuti sa kanya? Alam nyo, kinaniniwala na bagaman marahil ang hangarin lamang ng lumpong ito ay ang mapagaling siya. Pero higit doon ang ipinagkaloob sa kanya. At yun ang higit na pagpapala na tinanggap niya. At muli itong hindi naintindihan ng marami.
Maraming tao humaling o obsessed sa kanilang kalusugan. Maraming tao humaling o obsessed sa katatayuan sa buhay, marahil obsessed sa salapi. Bagaman marahil pwede nilang gawin ang lahat para matugunan ang mga bagay na ito, kalusugan. Marahil kung may pera ka, mas makakapagpagamot ka dahil sa pagiging advance ng science. Marahil kahit ikaw ay may karamdaman, marahil baka maduktungan ang iyong buhay. O mayroong mga tao obsessed masyado sa kanilang physical na postura, marahil ayaw nilang gaanong tumanda, at dahil sila ay may pera, ay dahil sa siyensya, ay medyo maaantala ang kanilang pagtanda. Katunayan, dahil advance ang science, kahit ang kamatayan ay pwedeng maantala. Naaantala nila dahil may pera sila. Dahil nakapagpapagamot sila, pero ang hindi kayang gawin ng science ay ang pigilan ng kamatayan. Lalong higit, ang hindi kayang gawin ng science ay ang magpatawad ng kasalanan. Kahit pa sinong scientist, hindi kayang magpatawad ng kasalanan. At dito mo makita kung gaano kahalaga ang pagpapatawad ng kasalanan mo, ng tao, kaysa sa anumang kagalingan na marahil hinahagan niya sa kanyang buhay. Nabanggit na kanina, ang lumikha ng ating himnong kinanta na Take My Life, na si Frances Havergal, nabanggit na siya ay sakitin. Katunayan, dahil siya sakitin, ay sa edad lamang na 43, may nagsabi pa nga 42, but still young. Pero hindi doon natapos ang buhay ng isang Kristiyanong ito. Katunayan, kahit sinabi din sa ating inawit, kahit ang kayamanan. Sabi niya, take my life, take my wealth. Pagpapakita kung anong mas mahalaga sa tao. Hindi ang kagalingan, hindi ang kayamanan, hindi kung ano paman, kundi ang pagpapatawad mula kay Jesucristo. So, pangangailangan ng pagpapatawad kaysa kagalingan. So, palit pangalawang bagay, pagpapala ng kagalingan matapos mapatawad. Sa talatang 11 hanggang unang bahagi ng talatang 12, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Dito, hindi lamang papagpatawad ang ipinagkaloob sa lumpong ito, kundi kagalingan. Ano yung simpleng leksyon? Bahagi ng kaligtasan ay ang pagpapala ng kagalingan. Hindi ibig sabihin nito na kung pinatawad ka ni Jesus, ay mararanasan mo agad ang kagalingan. Hindi. Pero pinapakita dito na concern si Jesus sa ating pisikal na pangangailangan. Nabanggit ko na napakamiserable ang kalalagayan ng lalaking ito. Isipin mo na posible na hindi man lang nakakagalaw, hindi man lang nakapagsasalita, ibig sabihin lubos siyang lumpo. Marahil may mga lumpo na nakakagalaw pa, nakakapagsalita pa, pero siya hindi. At dahil nga ganon, gayon na lamang yung pagnanais ng kanyang mga kamag-anak na mapagaling siya. At bagaman nga hindi ito ang pangunahin sa kanyang buhay, pero ipinagkaloob pa rin ito sa kanya ng Panginoon at ganyan natin makita ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Muli, hindi sinasabi dito na kapag Kristiyano ka na, garantiya na o mararanasan mo ng pagpapagaling ni Jesus. Hindi, at wala pong ganyang itinuturo sa Biblia, at huwag mong laging tingnan dyan ang kabutihan ng Panginoon. Huwag mong tingnan na kung paanong pinagaling ni Jesus ang lumpong ito, ay ganun din ang gagawin sa iyo. Hindi. Pero yan ay pwede mong tingnan sa ibang anggulo.
Ang ginawang pagpapagaling ni Jesus sa lumpong ito, pwede mo yan tingnan sa ibang anggulo sa iyong buhay. Anong halimbawa? Yan ang dahilan kung bakit meron kang kinakain. Yan ang dahilan kung bakit meron kang tinataglay ng lakas. Yan ang dahilan kung bakit marahil meron kang maayos na kalusugan ngayon. Yan ang dahilan marahil kung bakit narito ka sa church, nakasasamba. In a sense, yan ang himala sa iyo ng Panginoon. Huwag mong tingnan ang himala ni Jesus sa mga kagilagilalas na bagay. Mga supernatural. Kahit sa maliliit o simpleng mga bagay, pwede mong makita ang paghihimala sa iyo ni Jesus. Bagaman marahil nakakaranas ka ng kabigatan, marahil karamdaman, marahil kulang ka sa pera. Pero hindi ibig sabihin noon na nagpapabaya ang Diyos sa iyo. Hindi ibig sabihin noon na nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Kung paano pinasisikat ng Diyos ang araw sa masasama, paano pa tayo? Diyan mo makita ang kabutihan o pagkalinga ng Diyos sa iyong buhay. Muli itong pinapakita sa ating teksto, alam ng Panginoon kung gaano nagdurusa ang lumpong ito sa kanyang kalalagayan. At mula doon siya'y pinalaya. Hindi lamang siya pinalaya sa kanyang kasalanan, kundi maging sa kanyang karamdaman. Ganyan natin makita ang kabutihan o pagkalinga ng Diyos sa ating mga buhay. At minsan pa, itong gusto kong makita ng mga kasama namin ngayon. Sa iyo na marahil wala pa sa talukbong ng biyaya ng Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo na huwag kang masiyahan sa karaniwan o common grace of God. Bagaman nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, sumisikat sa iyo ang araw, pumapatak sa iyo ang ulan, ngunit huwag kang matapos dyan. Huwag kang masiyahan dyan. Iba pa rin ang pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga anak at yun sa pamamagitan ni Jesucristo. At yan ang gusto kong maunawaan natin na kanyang mga anak, na kanyang mga iniligtas, na kanyang mga pinatawad. Nabanggit ko na sa panahon ng mga kalamidad, merong mga relief goods from the government, from different sectors or different group of people. Makikita mo yung kabutihan ng mga taong ito na ipinamamala sa kanilang mga kapwa-tao. Pero ako, kumbinsido ako na hindi lamang relief goods ang natatanggap natin sa Panginoon. Hindi lamang sa panahon ng kalamidad. Hindi lang relief goods, kundi goodness of God. Na sa bawat araw ay nararanasan ng kanyang mga anak. Ang hamon ko ay bilang iniligtas o pinatawad, matuto kang kilalanin ang kabutihan ng Panginoon na kanyang ipinamamala sa iyong buhay. Alam niyo, hindi man nabanggit, pero sigurado ako kung paano kinilala ng lalaking lumpong ito ang kabutihan ng Panginoon. Iyon ay dahil siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan, gayon din dahil pinagaling siya sa kanyang karamdaman. At dapat ganito ang maging tugon o pagtugon natin sa ginawa ni Jesucristo sa ating mga buhay. Parang ang hirap isipin na matapos tayong patawarin at abutin sa ating mga pangangailangang pisikal, pangangailangan sa mundong ito, kalusugan, pangangailangan sa bawat araw. Marahil, sa lahat ng yan, parang hirap isipin na walang pagpapasalamat sa ating puso. Parang hirap isipin na walang pagkilala sa kabutihan ng Panginoon.
Hindi dapat ganito ang mangyari sa atin, mga kapatid. Katunayan, kung mapapansin niyo ang ating teksto, yung mga tao na nakasaksi ng himalang ito na ginawa ni Jesus, ang sabi doon, namangha daw sila. Namangha daw silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. Ang sabi nila, hindi tayo kailanman nakakita ng ganito. Yung ganong kabutihan na pinakita, pinamalas ni Jesus sa lumpong ito. Namangha sila. Niluwalhati nila ang Panginoon. At dapat ganito ang maging tugon natin. Bilang pinatawad at pinagkalooban ng Panginoon ng marahil mga pangangailangan natin sa ating buhay sa mundong ito. Kanina, isang babae yung aking ginamit na halimbawa at minsan pa ay isang babae at karaniwang nagagamit ko rin na halimbawa o case ay si Fanny Crosby na dahil sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, napuno siya ng pasasalamat at papuri sa Diyos. At ang isa sa pinaka-pamilyar, popular na himno na kanyang kinatha ay To God be the glory. At sa koro, sinabi doon, Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. At minsan pa, gusto ko lang paalala na ang babaeng Kristiyanong ito ay bulag, pero punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos dahil sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang ating aawitin ay hindi itong himno na to na aking binanggit, himno ni Fanny Crosby, kundi isang himno na kumikilala sa kabutihan ng Diyos. Magandang sinabi sa pinakahuling saknong, sa saknong 6, ang sabi dito, salamat sa kaligtasan at sa iyong kapatawaran. Mga ito'y katunayan, O Diyos, ng iyong kabutihan. Bilang tugon, awitin po natin, tunay ngang Diyos ay mabuti. Huwas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O tunay nga po, O Diyos, na ikaw ay mabuti sa iyong mga anak. Tunay na nakita namin ito ng naranasan namin ang iyong pagpapatawad sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Tunay na kamangha-mangha ang iyong ginawa sa isang lalaking lumpo na marahil ang hangarin lamang ay mapagaling sa kanyang karamdaman. Marahil makatayo, makapagsalita. Ngunit nakita namin kung ano yung higit at lubos na pagpapala na kanyang tinanggap. At iyon ay kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At nawa, O Diyos, ito yung higit na makita namin sa aming mga buhay. Ang pangangailangan ng pagpapatawad kaysa marahil sa aming mga kagalingan sa aming karamdaman. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa higit na biyaya at pagpapala na aming tinanggap sa iyo. At nawa, ito yung higit na makita ng aming mga kasama ngayon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, kung ano ang higit na kailangan ng tao, kung anong higit na kailangan niya sa kanyang buhay, at iyon ay ang kapatawaran sa kanyang kasalanan. Dahil nadoon ang puot ng Diyos sa kanya, kaya panalangin namin na mahabag ka sa isang makasalanan na to, naway ipagkaloob niyo nga ang pagpapatawad sa kanya at nakita rin namin kung gaano ka patuloy na nagpapamalas ng iyong kabutihan sa amin bilang iyong pinatawad, bilang iyong iniligtas. Nakita namin kung paano niyo pa rin pinagaling ang lumpo.
Ito'y kapahayagan ng iyong kabutihan, pagpapakita na ikaw ay nagpapahalaga maging sa aming mga pisikal na pangangailangan. At naway makita namin ito sa aming mga buhay sa bawat araw. Salamat at meron kaming kinakain, meron kaming iniinom, meron kaming taglay na lakas, bagaman marahil kung minsan naranasan ng mga karamdaman. Ngunit hindi ibig sabihin noon na ikaw ay hindi mabuti. Hindi ibig sabihin noon na hindi ka nagtatapat sa iyong mga anak. Kaya salamat sa minsang pampaalala ng iyong salita. At tunay nga kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, salamat sa mga oras na ginugol namin sa buong araw na to. At tulungan niyo kami na sa pagbalik namin sa mundo, simula bukas, ay kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong salita, mamuhay na may kabanalan sa iyong harapan. Salamat po at ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.